Sa upland ng Cebu City, habang unti-unting napapalitan ng mga subdivision at bagong kalsada ang dating kagubatan, may mga bahagi ng lupa na tila ayaw sumabay sa pag-unlad. Hindi dahil hindi kaya ng mga makina, kundi dahil may mga taong ayaw itong galawin. Isang kontraktor ang minsang nagkwento tungkol sa isang proyekto sa Upland, Cebu. Kompleto na ang lahat, naaprubahan ang plano, nasukat na ang lupa, handa na ang excavator. May isa na lang problema. Sa mismong gitna ng magiging pundasyon, may nakatayong isang malaking punso ng anay. Para sa project owner, isa lang itong bunton ng lupa. Para sa engineer, isa lang itong obstacle. Pero nang sabihin ng foreman na kailangan na itong alisin, isang matandang laborer ang agad na sumagot. "Wag na lang, boss." Walang sumigaw, walang nagtalo, pero biglang tumahimik ang buong site. Parang lahat hinihintay kung ano ang magiging desisyon. Sa huli, hindi nila giniba ang punso. Binago nila ang blueprint. Hindi ang punso ang umiwas sa gusali. Ang gusali ang umiwas sa punso. Kung engineer ka, hindi praktikal ang desisyong iyon. Bawat pagbabago sa plano ay dagdag gastos, dagdag oras, dagdag permit. Kaya bakit may mga veteranong construction crew sa Cebu na minsan ay mas pinipiling baguhin ang milyon-milyong pisong proyekto kaysa sirain ang isang bunton ng lupa? Kapag narinig natin ang salitang punso, karamihan sa atin ay agad na nag-iisip ng mga kwento noong bata pa tayo. Huwag mong tapakan. Huwag mong ihiyan. Humingi ka muna ng permiso. Madalas, tinatawanan na lang natin ang mga bilin na iyon. Hanggang sa dumating ang panahon na ang mismong mga taong nagtatrabaho gamit ang excavator, crane, at heavy equipment ang nagsimulang magsabi ng parehong bagay. Pamahiin lang ba ito? O may dahilan kung bakit nananatili ang paniniwalang ito kahit sa panahon ng laser surveying, 3D mapping, at artificial intelligence? Para maintindihan iyon, kailangan muna nating tingnan ang isang bagay na madalas nating maliitin: ang anay. Kapag nakakita tayo ng anay, ang naiisip agad natin ay peste, insekto, kaaway ng bahay. Pero sa mata ng isang biologist, ang anay ay isa sa pinakamahusay na arkitekto sa kalikasan. Ang isang lumang termite mound ay hindi simpleng tambak ng lupa. Isa itong lungsod. May mga daanan, may imbakan ng pagkain, may nursery para sa mga bagong anay, may sariling ventilasyon, at higit sa lahat, may kakayahan itong kontrolin ang temperatura sa loob kahit tirik ang araw sa labas. Mas nakakagulat pa, walang anay ang may blueprint, walang architect, walang project manager, pero milyon-milyong anay ang sabay-sabay na gumagawa ng iisang istruktura na parang iisang isip ang kumokontrol sa kanila. Habang lumilipas ang mga taon, lalo pang tumitibay ang punso. Hindi lang dahil nadaragdagan ito ng lupa, kundi dahil hinahalo ng mga anay ang maliliit na butil ng lupa sa kanilang laway at organikong material. Unti-unti parang natural na semento ang nabubuo.
Sa ilang pag-aaral, natuklasan pa ng mga soil engineer na ang lupa sa matatandang termite mound ay mas siksik kaysa sa nakapaligid na lupa. Mas compact, mas matibay, at minsan, mas mahirap hukayin. Kung engineering lang ang pag-uusapan, may paliwanag kung bakit nahihirapan ang ilang excavator. Pero hindi nito nasasagot ang mas malaking tanong. Kung matigas lang ang problema, bakit hindi na lang gumamit ng mas malaking makina? Doon nagsisimulang pumasok ang bahagi ng kwento na hindi na tungkol sa engineering, kundi tungkol sa kultura. Sa maraming komunidad sa Cebu, hindi agad sasabihin ng matatanda na may engkanto sa isang lugar. Mas simple ang sasabihin nila. Ayaw hilabti, kay naanay nagpuyo. Huwag mong gambalain, may nauna nang naninirahan. Hindi nila agad ipinapaliwanag kung sino. Hindi rin nila sinasabing kailangan mo itong paniwalaan. Ang mahalaga, igalang mo ang lugar. Matagal nang naitala ng mga anthropologists na nag-research sa Visayas ang paniniwala tungkol sa diliingon nato. Sa literal na kahulugan, hindi katulad natin. Hindi ito pangalan ng isang partikular na nilalang. Isa itong malawak na katawagan para sa mga pinaniniwalaang naninirahan sa ilang bahagi ng kalikasan. Mga kuweba, mga bukal, matatandang puno, at ayon sa ilang lokal na tradisyon, mga sinaunang punso. Mahalagang linawin, wala tayong scientific evidence na nagpapatunay na may mga espiritong naninirahan sa mga punso. Bahagi ito ng oral tradition ng maraming komunidad sa Visayas. Pero kahit hindi ito mapatunayan, hindi ibig sabihin na wala na itong naging epekto. Sa katunayan, maaaring binago nito ang paraan ng pakikitungo ng tao sa kalikasan sa loob ng maraming siglo. Isipin mo, kung walang nagsabing bawal sirain ang punso, ilang libong punso kaya ang matagal nang nawala? Ilang matatandang puno ang naputol? Ilang bahagi ng kalikasan ang tuluyang nabura? Dahil lang walang dahilan para protektahan ang mga ito? Marahil, hindi ginawa ang mga alamat para takutin ang tao. Marahil, ginawa sila para pigilan tayong sirain ang mga bagay na hindi pa natin lubos na nauunawaan. At dito nagiging mas kakaiba ang kwento. Base sa mga ulat ng dating kontraktor at residente sa Upland, Cebu, isang bagay ang paulit-ulit na lumitaw. Hindi pareho ang lugar, hindi pareho ang proyekto, hindi rin pareho ang mga taong nagkwento, pero halos pareho ang naging desisyon. Kapag maaari, iiwasan na lang nila ang punso. Hindi dahil may nakita silang multo, hindi dahil may napatunayang sumpa, kundi dahil ayon sa isa sa kanila, may mga laban na hindi kailangang ipanalo. At ang mas nakakagulat, habang sinusubukan ng siyensya na ipaliwanag ang tibay ng mga punso, may isa pang natuklasan ang mga researcher tungkol sa mga anay, na maaaring siyang tunay na dahilan kung bakit tila buhay ang mga istrukturang ito. Kapag nasira ang isang termite mound, hindi lang iilang anay ang kumikilos. Halos buong kolonya ang sabay-sabay na tumutugon. Hindi sila nagsisigawan. Wala silang leader na nagbibigay ng utos. Ang ginagamit nila ay chemical,
Tinatawag itong pheromones. Sa sandaling may mabasag na bahagi ng punso, kumakalat ang chemical na ito sa buong kolonya. At sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daan, minsan libo-libong anay ang sabay-sabay na nagsisimulang magkumpuni. Kung kaya, kapag bumalik ang isang construction crew kinabukasan at nakita nilang tila gumaling ang bahaging sinira nila, hindi iyon milagro. Isa itong pambihirang kakayahan ng kalikasan. Pero kahit may paliwanag ang siyensya, may isa pa ring tanong. Kung alam na ito ng mga engineer, bakit hindi na lang nila tuluyang alisin ang punso? Bakit hindi na lang hukayin hanggang sa pinakailalim? Ang sagot, hindi lang tungkol sa anay, kundi tungkol sa tao. Sa engineering, may konseptong tinatawag na risk assessment. Hindi lahat ng panganib ay tungkol sa bakal, o lupa, o lindol. Kasama rin dito ang mga tao, ang komunidad, ang kultura, at ang mga paniniwalang maaaring makaapekto sa buong proyekto. Isipin mo, kung ikaw ang contractor, at alam mong kaya mong ilipat ang gusali ng 2 metro, ano ang pipiliin mo? Pipilitin mong sirain ang punso at haharap ka sa pagtutol ng mga residente, o babaguhin mo na lang ang plano at matatapos ang proyekto ng walang alitan? Para sa maraming engineer, praktikal ang sagot. Hindi ito tungkol sa paniniwala. Tungkol ito sa pagresolba ng problema. Pero habang kinakausap namin ang mga taong matagal nang nakatira sa Upland, Cebu, napansin namin ang isang bagay. Kapag tinanong sila, hindi ba kayo natatakot sa engkanto? Madalas, ngumingiti lang sila. Ang isinasagot nila, hindi naman takot. Respeto. Malaking pagkakaiba iyon. Takot at respeto. Hindi nila sinasabing nakita nila ang dili-ingon nato. Hindi nila sinusubukang patunayan na totoo ito. Ang sinasabi lang nila, matagal nang may mga kwento tungkol sa mga lugar na iyon. At kung maari namang huwag manggulo, bakit manggugulo pa? Kapansin-pansin, hindi lang sa Cebu, umiiral ang ganitong paniniwala. Sa Negros, Panay, Samar, Leyte, at maging sa maraming bahagi ng Luzon. Iba-iba man ang pangalan, iisa ang mensahe. May mga lugar na dapat lapitan ng may paggalang. Hindi ito ebidensya ng supernatural, pero isa itong ebidensya na napakalalim ng ugat ng paniniwalang ito sa kulturang Pilipino. At iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ito basta nawawala. Habang lumalawak ang ating mga lungsod, mas maraming dating kagubatan ang nagiging subdivision. Mas maraming burol ang napapatag. Mas maraming puno ang napuputol. At kasama ng mga ito, unti-unti ring nawawala ang mga sinaunang punso, kasabay nilang nawawala ang mga kwentong minsang nagprotekta sa mga lugar na iyon. May mga antropologong naniniwalang maraming alamat ang nabuo, hindi para ipaliwanag ang kalikasan, kundi para pangalagaan ito. Kung sasabihin mong may espiritong nakatira dyan, mas malamang na iiwasan ito ng tao. Mas malamang na hindi niya ito sisirain. Hindi natin masasabi kung iyon nga ang pinagmulan ng bawat alamat. Pero mahirap ding balewalain ang naging epekto nito. Dahil sa loob ng maraming henerasyon, may mga lugar na nanatiling buo. Hindi dahil sa batas, kundi dahil sa paggalang. At marahil,
Iyan ang pinakamahalagang natuklasan sa ating investigasyon. Hindi kung totoo ba ang mga kwento, kundi kung bakit nanatili ang mga ito. Bumalik tayo sa construction site, sa simula ng ating kwento. Ang punso, naroon pa rin. Ang gusali, naipatayo rin. Pareho silang nanatili. Kung tutuusin, walang misteryosong pagkawala. Walang napatunayang sumpa. Walang opisyal na ulat tungkol sa supernatural. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit mas nakakaintriga ang kwentong ito. Dahil ang tunay na misteryo ay hindi kung may engkantong nakatira sa loob ng punso. Ang tunay na misteryo ay kung bakit sa panahon ng drones, satellite mapping, laser surveying, at artificial intelligence, may mga veteranong engineer, foreman, at construction worker na pinipili pa ring huwag itong galawin. Takot ba yon? Marahil. Tradisyon? Posible. Respeto? Malamang. O baka, naiintindihan nila ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Hindi lahat ng nakikita nating hadlang ay kailangang alisin. May ilan na kailangang unawain muna. Sa dulo, ang isang punso ay maaring bahay lamang ng milyon-milyong anay. Iyon ang sinasabi ng siyensya. Pero para sa maraming komunidad sa Cebu, isa rin itong paalala na may mga lugar na may sariling kasaysayan bago pa tayo dumating. At marahil, ang pinakamahalagang pundasyon ng anumang gusali ay hindi ang ibinubuhos na semento, kundi ang paggalang sa lupang pinagtatayuan nito.